Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pamosong kwento tungkol sa 7 araw ng paglikha ay isa lamang butil ng buhangin sa napakalawak na aklatan ng mga mito tungkol sa pinagmula ng mundo? Paano kung may iba pang bahagi ng mundo kung saan naniniwala ang mga tao na ang mundo ay nabuo mula sa katawan ng isang dambuhalang napatay o kaya'y lumabas mula sa isang ginintuang itlog o di kaya'y literal na pinangarap lamang para maging totoo? Ngayon, maglalakbay tayo sa 7 magkakaibang relihiyon at kultura upang tingnan ang 7 bersyon na magkakaiba at kung minsan ay nakakagulat kung paano nagsimula ang ating universo. Dudukitin natin ang mga sagradong teksto at sinaunang tradisyon na humubog sa kamalayan ng buong sibilisasyon sa loob ng libu-libong taon. Humanda kayo dahil ang ilan sa mga kwentong ito ay magbibigay sa inyo ng panibagong pananaw sa lahat ng akala ninyo'y alam ninyo tungkol sa paglikha ng mundo. Alin sa mga ito ang totoo? Kayo na ang bahalang humusga. Bago natin simulan ang ating paglalakbay, linawin muna natin kung ano ba talaga ang ating pinag-uusapan. Ang mga kwento ng paglikha o ang cosmogonic myths ay hindi lang basta mga lumang kwento. Ang mga ito ay mga fundamental na teksto na siyang saligan ng kultura, moralidad at pananaw sa buhay ng anumang lahi. Simula pa noong unang panahon, ang tao, habang nakatingin sa mga bituin at nararamdaman ang pagpapalit ng araw at gabi, ay nagtatanong, paano ito nabuo? Ano ang papel ko sa napakalawak na mundong ito? At bawat sibilisasyon ay nagbigay ng kani-kanilang natatanging sagot na sumasalamin sa kanilang mga takot, pag-asa at pag-unawa sa kaayusan ng mga bagay. Ang mga mitong ito ay hindi lang nagpapaliwanag sa pinagmulan ng mga bundok at ilog, kundi nagtatatag din ng mga pamantayang panlipunan, nagbibigay katwiran sa kapangyarihan ng mga pinuno at nagbibigay ng kabuluhan sa buhay ng tao. Kaya naman, sa pag-aaral natin sa mga ito, hindi lang natin tinitingnan ang imahinasyon ng ating mga ninuno, kundi sumisisid tayo sa pinakapuso ng kanilang mundo. Kaya, itabi muna natin ang ating mga nakasanayang paniniwala at maghanda tayong lumubog sa pinakakakaibang mga senaryo ng pagsilang ng universo. Umisa tayo sa pinakatanyag na salaysay sa kanluran, ang bersyon ng paglikha mula sa tradisyong Hudyo-Kristiyano na matatagpuan sa aklat ng Genesis. Isipin ninyo ang ganap na kawalan. Hindi lang ito kawalan, kundi ang pagkawala ng lahat. Walang oras, walang espasyo, at walang liwanag. Inilarawan ito ng Biblia. Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman. Sa ganitong orihinal na kaguluhan, iisa lamang ang kapangyarihang naroon, ang Espiritu ng Diyos na umaaligid sa ibabaw ng tubig. Walang pakikibaka o aksidente dito. Mayroon lamang ang kalooban ng iisa at makapangyarihang manlilikha. Ang buong proseso ng paglikha ay sinimulan hindi sa pamamagitan ng gawa, kundi sa isang salita. Nagsalita ang Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Ito ang pangunahing ideya. Ang mundo ay lumitaw bilang direktang pagpapahayag ng banal na pag-iisip at pananalita. Ang salita ay may kapangyarihang lumikha. I-visualize ito. Hindi ito isang pagsabog, kundi isang kalmado at maayos na paglalahad ng realidad mula sa walang hugis na kadiliman sa simpleng utos ng isang tinig. Humiwalay ang liwanag sa kadiliman na lumikha ng unang istruktura, ang unang ritmo ng paglalang, araw at gabi. Ito ang unang araw. Ang proseso ng paglikha ay maihahalin tulad sa gawain ng isang henyong arkitekto na unti-unting nagtatayo ng kanyang dakilang gusali. Pagsapit ng ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang
firmament o ang kalawakan na siyang naghihiwalay sa tubig sa itaas mula sa tubig sa ibaba. Dito nabuo ang espasyo at ang atmosfera. Sa ikatlong araw, lumitaw ang tuyong lupa. Inutusan ng Diyos ang mga tubig na magtipon sa iisang lugar. At sa kanyang salita, ang nalantad na lupa ay naglabas ng mga halaman, damo, at mga puno. Napuno ng buhay ang mundo, subalit pananim pa lamang. Pansinin ng lohika, una munang nilikha ang tirahan o kapaligiran bago ito tinirhan. Ang ikaapat na araw ay nakatuon sa paglikha ng mga ilaw sa langit, ang araw, buwan, at mga bituin. Binigyan ang mga ito ng malinaw na tungkulin upang ihiwalay ang araw mula sa gabi at magsilbing tanda ng panahon, mga araw, at mga taon. Hindi sila mga Diyos, tulad ng paniniwala sa ibang kultura, kundi mga instrumento lamang na nilikha upang panatilihin ang kaayusan sa universo. Sa screen, maipapakita ang time-lapse ng pagbuo ng planeta. Umatras ang mga karagatan, lumitaw ang mga kontinente, nababalutan ng halaman, at kasunod nito ay sisindi ang araw at buwan sa kalangitan. Sa ikalima at ikaanim na araw, sinimulan ng Diyos na punuin ng buhay na nilalang ang mundong kanyang nilikha. Una, pinaloob niya sa tubig ang mga isda at iba pang nilalang sa dagat, habang ang himpapawid naman ay nilagyan niya ng mga ibon. Pagkatapos, pinasimulan naman niyang lumitaw sa lupa ang mga hayop, ang mga alagang hayop, mga gumagapang, at ang mga mababangis na hayop. Ang pinakapinakamataas na bahagi ng paglikha ay ang paggawa sa tao, at hindi tulad ng mga hayop na nilikha ayon sa kanilang kauri. Ang tao ay nilalang ayon sa larawan at wangis ng Diyos. Isa itong natatanging katayuan. Si Adan ay binuo mula sa alabok ng lupa na nagpapahiwatig ng kanyang koneksyon sa material na mundo. Ngunit hinipan ng Diyos sa kanyang ilong ang hininga ng buhay at binigyan siya ng espiritual na diwa. Kalaunan, nilikha si Eva mula sa isang tadyang ni Adan. Ang tao ay binigyan ng kapamahalaan sa lahat ng nilalang at ng tungkuling linangin at pangalagaan ang halamanan ng Eden. Pagsapit ng ikapitong araw, matapos makumpleto ang lahat ng kanyang gawa, nagpahinga ang Diyos. Ang araw na ito ay itinakda niyang maging banal, isang araw ng pamamahinga. Kaya sa loob ng 7 simbolikong araw, ang dating gulo ay naging isang organisado, nakaayos, at magkatugmang mundo. At ang tao ang nasa sentro nito bilang kinatawan o tagapamahala ng Diyos dito sa lupa. Ngayon, dumako naman tayo sa ibang-ibang universo ng kahulugan. Sa sinaunang India, kung saan nag-ugat ang mito ng paglikha ng mga Hindu. Dito, walang iisang simula o katapusan. Ang kalawakan ay paulit-ulit na isinisilang, nabubuhay at namamatay sa walang hanggang siklo na tinatawag na mga araw at gabi ni Brahma, Days and Nights of Brahma. Bago magsimula ang ating kasalukuyang siklo ng paglikha, wala pang anuman kundi ang walang hanggang kosmikong karagatan ng sanhi. Sa karagatang ito, nakahiga ang Diyos ng pagpapanatili, si Vishnu, sa mga likaw ng higanting ahas na si Ananta Shesha. Siya ay nasa kalagayan ng kosmiko na pagtulog o yoga nidra. Sa sandaling iyon, walang oras, walang espasyo, at walang buhay. Ang naroon lamang ay ang potensyal ng lahat ng bagay na umiiral na naghihintay na magising sa kamalayan ni Vishnu. Ilarawan sa isip ang tagpong ito. Isang walang hanggang itim na karagatan kung saan nakasalalay ang nagliliwanag na anyo ng Diyos na pinoprotektahan ng mga ulo ng 1,000 ulong ahas. Ito ang kalagayan ng dalisay na pag-iral bago pa man magsimula ang anumang pagpapakita. Kapayapaan at katahimikan kung saan nakatago
ang buong kalawakan na darating. Sa tuwing dumarating ang takdang oras para sa panibagong paglikha, isang nagniningning na lotus ang sumisibol mula sa pusod ng natutulog na si Vishnu. Pagbukas ng mga talulot nito, makikita sa gitna ang Diyos na may apat na mukha. Si Brahma, ang manlilikha. Ang pagising ni Brahma ang nagmamarka ng simula ng lahat ng buong sansinukob. Titingin siya sa paligid at dahil wala siyang matanaw maliban sa lotus at sa malawak na karagatan, nagsimula siyang magnilay-nilay upang maunawaan ang kanyang sariling kalikasan at tungkulin. Sa kapangyarihan ng kaniyang pag-iisip, sa mismong proseso ng pagninilay na iyon, nilikha niya ang lahat ng mundo at lahat ng nabububuhay na nilalang. Mayroon namang isa pang bersyon na kasing popular din kung saan ang pinagmulan ay isang gintong binhi, embryo, ang Hiranyagarbha na lumulutang sa tubig. Ang bining ito na maituturing na isang kosmikong itlog ay naglalaman ng buong sansinukob. Pagkaraan ng 1,000 taon, bigla itong nahati. Ang itaas na bahagi ay naging langit. Ang ibabang bahagi naman ay naging lupa. At sa pagitan nito, nabuo ang espasyo o ang himpapawid. Ang imaheng ito ng kosmikong itlog na siyang pinagmulan ng mundo ay matatagpuan sa maraming kultura. Subalit sa Hinduismo, nagtataglay ito ng natatanging kahalagahang pilosopikal. Ang proseso ng paglikha sa Hinduismo ay hindi kasing linear ng makikita sa Biblia. Si Brahma ay lumilikha ng mga Diyos, mga pantas, ang mga rishi, mga ninuno ng sangkatauhan, at iba't ibang uri ng nilalang mula sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Halimbawa, ang kanyang isip ang pinagmumula ng mga anak na pantas, habang ang mga asura, mga demonyo, naman ay nagmumula sa kanyang anino. Ang pinakamahalagang ideya sa kosmogonya ng Hindu ay ang siklo o pagiging paulit-ulit. Ang ating mundo ay isa lamang sa di mabilang na mga mundong patuloy na lumilitaw at naglalaho. Ang buhay ng universo o ang tinatawag na araw ni Brahma ay tumatagal ng 4,320,000,000 taon ng mundo. Kapag natapos ito, darating ang gabi ni Brahma na pareho rin ang haba. Sa panahong ito, nagigiba ang mundo at kinakain pabalik sa kawalan para pagdating ng bagong umaga, ito'y muling isisilang. Ang walang katapusang siklo na ito ay tinatawag na samsara. Kaya naman, ang paglikha ay hindi isang beses lang nangyayari. Ito ay isang walang hanggang, pumipintig na ritmo ng paghinga ng kosmos kung saan ang bawat pagkasira ay sinusundan ng bagong pagsilang. Ito ay isang malalim na pilosopikal na pananaw sa mundo bilang isang walang hanggang laro ng mga banal na enerhiya mula sa nagiinit na India. Tumungo naman tayo ngayon sa lambak ng Nile, sa lupain ng sinaunang Ehipto. Nagbibigay ang mitolohiya ng Ehipto ng iba't ibang salaysay tungkol sa paglikha batay sa kani-kanilang relihiyosong sentro. Ngunit ang pinakapamilyar sa lahat ay ang bersyon mula sa Heliopolis. Sa simula, ang tanging umiiral ay ang walang hanggan, madilim at hindi gumagalaw na kaguluhang tubig na tinawag ng mga Ehipsyo na Nun. Ang Nun ay hindi lamang karaniwang tubig. Ito ay isang pangunahing sangkap na naglalaman ng mga binhi o simula ng lahat ng magiging bagay at nilalang sa hinaharap. Wala itong itaas o ibaba, walang buhay o kamatayan. Ilarawan sa inyong isip ang ganap na katahimikan at kadiliman ng sinaunang karagatan. Ito ay isang kalagayan ng lubos na kawalan ng hugis at kaayusan. Ngunit sa loob ng kaguluhang ito, nakatago na ang kalooban para sa paglikha, ang pag-iral at kamalayan ng magiging sansinukob. At dumating ang sandali nang sa sarili niyang kagustuhan,
Mula sa kailaliman ng Nun, lumitaw ang unang Diyos, si Atum. Nagpakita siya sa nag-iisang kapirasong lupa, ang orihinal na burol ng Benben na umangat mula sa tubig. Ang burol na ito ay sumisimbolo sa pagsisimula ng nakikitang mundo, ang unang lundayan o sandalan sa walang hanggang kaguluhan. Nang mapag-isa si Atom sa gitna ng malawak at orihinal na karagatan, napagtanto niyang kailangan niya ng tulong ng iba pang Diyos upang makumpleto ang paglikha ng mundo. Kaya isinagawa niya ang unang hakbang ng paggawa. Ayon sa isang bersyon ng mito, nilikha niya ang unang banal na magkapares, si Shu, ang Diyos ng hangin, at si Tefnut, ang Diyosa ng kahalumigmigan, sa pamamagitan ng pagdura ng sarili niyang binhi. Sa kabilang dako naman, may mas simpleng bersyon kung saan iniluwa o inatsing lang niya ang mga ito. Anuman ang paraan, sina Shu at Tefnut ang naging unang magkahiwalay na nilalang. Ngunit nawala sila sa walang hanggang kadiliman ng Nun. Kaya ipinadala ni Atum ang kaniyang mata na kalaunan ay magiging si Hathor, ang Diyosa, upang hanapin sila. Nang ibalik ng mata ang kaniyang mga anak, labis ang kagalakan ni Atum, kaya siya'y umiyak. Mula sa mga luhang bumagsak sa benben, ang sagradong burol ay umusbong ang sangkatauhan. Isa itong napakagandang imahen. Ang sangkatauhan ay ipinanganak, hindi mula sa putik o alikabok, kundi mula sa banal na emosyon, mula sa luha ng kagalakan ng unang Diyos. Dahil dito, nagkakaroon ng kakaibang halaga at tinitingnan na may likas na pagkalapit sa mga Diyos ang kalikasan ng tao. Simula pa noong umpisa, ang karugtong ng paglikha ay gawa na ng mga supling ni Atum. Ang banal na mag-asawa, sina Shu at Tefnut, ay nagkaanak kina Geb, ang Diyos ng lupa, at Nat, ang Diyosa ng kalangitan. Sa simula, si Geb at Nat ay magkadikit at magkayakap ng hindi mapaghihiwalay. Kaya naman, ang mundo noon ay masikip at madilim. Dahil dito, ang kanilang ama, si Shu, ang Diyos ng hangin, ay tumayo sa pagitan nila at pilit na iniangat si Nat mula kay Geb. Sa ganitong paraan nabuo ang espasyong tinitirhan natin. Si Nut ay umarko sa ibabaw ng lupa, naging balantok ng langit na puno ng bituin, habang si Geb ay nanatiling nakahiga sa ibaba, at siya naman ang naging matigas na lupa. Kung titingnan, ito ang isa sa pinakatanyag na imahen sa mitolohiya, ang Diyosa ng langit na nakasandal sa kanyang mga kamay at paa, at sa ilalim niya ay ang Diyos ng lupa. Tuwing gabi, nilulunok ni Nat ang araw, at tuwing umaga naman ay muli niya itong isinisilang na siyang nagpapatuloy sa pagpapalit ng araw at gabi. Ganito ipinaliwanag ng mga Ehipsyo ang kaayusan ng kalawakan. Ang mundo ay isang bula ng hangin, si Shu, na nakapaloob sa pagitan ng lupa, si Geb, at ng langit, si Nut, at ang lahat ng ito ay lumulutang sa walang katapusang tubig ng kaguluhan, si Nun. Ngayon, maglakbay tayo sa matinding hilaga, sa mundo ng mga Viking at ng mga Scandinavian saga. Ang kanilang mito ng paglikha ay isa sa pinakamadilim at pinakamalupit. Sa simula, wala pang anuman. Walang lupa, walang langit, at walang karagatan. Ang tanging naroon ay ang walang hanggang kalawakan, ang pandaigdigang bangin na tinatawag na ginungagap. Sa isang gilid nito ay naroon ang Niflheim, ang nagyayelong mundo ng mga hamog, at sa kabilang dako naman ay ang maapoy na kaharian ng Muspelheim. Sa Niflheim, bumubukal ang balon ng Hvergelmir, kung saan umaagos ang mga nagyayelong ilog na nagiging yelo sa bangin. Samantala, mula sa Muspelheim naman ay lumilipad ang mga naglalagablab na apoy at init. Isipin ninyo ang tagpong ito ng sinaunang pagbabanggaan ng mga elemento.
ang walang hanggang lamig mula sa hilaga at ang matinding init na mula sa timog, nagtatagpo sa gitna ng kawalan. Ang matinding tensyon na ito sa pagitan ng yelo at apoy ang siyang nagsilbing mitsa para sa pag-usbong ng buhay. Walang banal na kagustuhan, walang plano, kundi ang bulag na laro lamang ng mga kosmikong puwersa. Sa inyong mga screen, may ipapakita ang nakamamanghang tanawin na ito, ang mga dambuhalang tipak ng yelo na bumabangga sa mga ilog ng apoy sa gitna ng itim na kawalan. Nang ang mainit na hangin mula sa Muspelheim ay sumalubong sa yelo mula sa Niflheim, nagsimulang matunaw ang niebe. Mula sa natunaw na tubig na iyon, lumitaw ang kauna-unahang nilalang, ang dambuhalang higanting si Ymir. Siya ay binabalutan ng yelo at buhong sa kasamaan, ang ninuno ng lahat ng higanting tinatawag na Jotun. Habang natutulog si Ymir, may isang lalaki at babae ang lumabas mula sa pawis ng kanyang mga kilikili. Samantala, ang isa naman niyang paa ay nagbuntis sa isa pa na nagluwal ng isang 6 ulo na anak na lalaki. Kasabay ni Ymir, may isa ring dambuhalang baka ang lumabas sa natutunaw na yelo, si Audumla. 4 na ilog ng gatas ang umagos mula sa kanyang suso at iyon ang naging pagkain ni Ymir. Ang baka namang si Audumla ay dinidilaan ang mga maaalat na blok ng yelo. Sa loob ng 3 araw, niliha niya mula sa yelo ang kauna-unahang Diyos, si Buri. Si Buri ay malakas at napapakakisig. Nagkaroon ng anak si Buri na si Bor at pinakasalan nito ang isang higanting babae na si Bestla. Nagkaanak sila ng 3 Diyos, sina Odin, Vili at Ve. Sila ang mga unang ang mga Diyos na nakatakdang makipaglaban sa mga higante at lilikha ng isang bagong mundo. Ang mga Diyos, sa pamumuno ni Odin, ay namuhi sa higanting si Ymir at sa kaniyang masasamang supling. Kaya't hinarap nila ito sa isang digmaan at tuluyan siyang pinaslang. Bumulwak ang dugo mula sa mga sugat ni Ymir ng napakalakas na para bang isang baha. Sa bahang ito, nalunod ang lahat ng mga nagyayelong higante, maliban sa isa, si Bergelmir. Nakaligtas siya kasama ang kanyang asawa sa pamamagitan ng isang bangka at sila ang nagbigay simula sa bagong salinlahi ng mga higante. Kinuha ng mga Diyos ang napakalaking katawan ni Ymir at ito ang ginamit nila upang likhain ang daigdig. Mula sa laman nito, ginawa nila ang kalupaan at mula sa kaniyang dugo naman ang mga dagat, lawa at ilog. Ang kaniyang mga buto ay naging mga bundok habang ang kaniyang mga ngipin at pira-pirasong buto ay naging mga bato at malalaking tipak ng bato. Ang bungo ni Ymir ay ginawa nilang kalangitan na inaalalayan ng 4 na duwende, sina Nordri, Sudri, Ostri at Vestri. Ang hilaga, timog, silangan at kanluran. Itinapon naman nila pataas ang kanyang utak na siyang naging mga ulap. Ang mga tilamsik ng apoy na nagmula sa Muspelheim ay inilagay nila sa kalangitan upang maging mga bituin. Sa ganitong paraan, mula sa katawan ng pinaslang na unang nilalang, nilikha ang Midgard, ang gitnang mundo, ang kaharian ng mga tao. Ito ay isang madilim, ngunit epikong kwento ng paglikha sa pamamagitan ng karahasan at paghihiwalay ng katawan. Ngayon, dumako naman tayo sa sinaunang Iran, ang pinagmulan ng isa sa pinakamatandang relihiyon sa mundo, ang Zoroastrianismo. Dito natin matutunghayan ang konsepto ng cosmic dualism, ang walang humpay na labanan ng dalawang puwersang nagtataglay ng pantay na kapangyarihan. Ayon sa pananampalatayang ito, sa pinakaumpisa, dalawang orihinal o primal na espiritu ang umiral. Ang isa ay si Ahura Mazda o kilala rin bilang Ormazd, ang mabuting Diyos na nananahan sa mundo ng walang katapusang liwanag, karunungan at kabutihan.
Ang pangalawa naman ay si Angra Mainyo o Ahriman, ang masamang espiritu na nakikipamuhay sa daigdig ng matinding dilim, kamangmangan at kasamaan. Sa gitna nila ay may kalawakan o kawalan. Sila ay umiral ng walang simula at walang hanggan at hindi nila alam ang presensya ng isa't isa. Ngunit dumating ang araw na si Ahriman ay umalpas mula sa kailaliman ng kanyang kawalan at nasilayan ang liwanag ni Ahura Mazda. Dahil sa matinding inggit, nagpasya siyang wasakin ang lahat ng nilikha ng mabuting Diyos. Si Ahura Mazda bilang Diyos na may karunungang walang hanggan ay nakita na ang gagawing pagsalakay ni Ahriman. Nag-alok siya ng kapayapaan, ngunit mariin itong tinanggihan ng masamang espiritu. Kaya nagbigay ng hula si Ahura Mazda. Ang kanilang labanan ay tatagal ng libu-libong taon, ngunit sa huli, ang kasamaan ay tiyak na mapagtatagumpayan. Ito ang nagtatakda ng direksyon ng buong kasaysayan ng mundo. Ang ating buhay ay mismong larangan ng digmaan sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sinimulan ni Ahura Mazda ang paglikha para bumuo ng isang hukbo ng mga mandirigma para sa darating na matinding labanan. Ang paglalang niya ay may dalawang pangunahing yugto. Una, nilikha niya ang mundo sa espiritual at perpektong anyo. Tinawag itong minog. Ito ang mundo ng mga ideya at mga orihinal na modelo. Pagkatapos, inilipat niya ang paglikhang ito patungo sa material at nakikitang mundo, ang tinatawag na getig. Ang kabuuang proseso ng paglikha ay nangyari sa 7 yugto na malayo ang pagkakahawig sa mga araw ng paglikha na binabanggit sa Biblia. Nilikha muna ni Ahura Mazda ang langit na gawa sa bato, kasunod ang tubig, at pagkatapos ay ang lupa. Kasunod nito, nilikha niya ang unang halaman, ang unang protobaka na tinawag na Gava Evo Data, at ang unang tao, si Gayomart. Ang lahat ng paglikhang ito ay perpekto, hindi gumagalaw, at ganap na walang bahid ng kasamaan. Ang mundo ay nanatili sa isang perpektong kalagayan. Ang araw ay nasa tanghaling tapat at walang umiiral na araw o gabi. Isipin ninyo ang isang perpekto at nakapirming mundo na nilikha bilang sandata ng liwanag laban sa kadiliman. Yan ang gintong panahon na nakalaan din palang matapos nang masaksihan ni Ahriman ang ganap na paglikha ni Ahura Mazda, nagngingit-ngit siya sa matinding puot. Pinagsama niya ang hukbo ng mga demonyong Daeva at sumalakay sa mundo. Winasak niya ang batong kalangitan, dinungisan ng dalisay na tubig ng asin at nilason ang unang halaman. Sinalakay at pinaslang niya ang protobaka at ang unang tao, si Gayomart. Sa paglusob na ito, dinala ni Ahriman sa mundo ang lahat ng kasamaan, kamatayan, karamdaman, pagdurusa, kasinungalingan, taglamig, matinding init, mga mababangis na hayop, at mga nakalalasong insekto. Hinaluan niya ang mabuting paglikha ng kanyang kasamaan, sinira ang orihinal na pagkakasundo. Ngunit maging sa gitna ng pagkawasak na ito, nananatili ang binhi ng muling pagsilang. Mula sa similya ng baka, sumibol ang lahat ng kapakipakinabang na hayop. At ang similya ni Gayomart nang dumilig sa lupa, nagluwal ng isang halaman pagkaraan ng 40 taon. Dito nagmula ang unang tao, ang lalaking si Masya at ang babaeng si Masyane. Dito nagsimula ang kasaysayan ng sangkatauhan. Ang pangunahing misyon ng tao ay tulungan si Ahura Mazda sa labanan niya laban kay Ahriman gamit ang kanilang mabubuting kaisipan, salita at gawa. Sa ganitong paraan, sa pagtatapos ng panahon, malilinis ang mundo mula sa kasamaan at maibabalik sa orihinal nitong ganap na kalagayan. Ngayon, maglalakbay tayo sa kontinente ng Australia upang silipin ang paniniwala ng mga katutubo na itinuturing na isa sa pinakasinauna sa buong mundo.
Ang kanilang konsepto ng paglikha ay wala ring katulad sa mga natalakay na natin. Tinatawag itong oras ng panaginip o mas simple, ang panaginip. Hindi lang ito simpleng alamat o nakalipas na panahon. Isa itong walang hanggan, walang oras na espasyo na umiiral kasabay ng ating kasalukuyang realidad. Sa simula, bago pa maganap ang panaginip, ang mundo ay patag, madilim at walang buhay. Sa ilalim ng ibabaw nito, natutulog ang mga makapangyarihang nilalang na tinatawag na mga ninuno o ancestors. Hindi sila eksaktong tao o hayop, kundi pinagsama nila ang katangian ng dalawa. Sila ay walang kamatayan at may taglay na matinding kapangyarihang lumikha. Isipin ninyo ang isang tulog at walang hugis na mundo na sa ilalim nito ay naghihintay ang mga puwersang handang gumising at bumuo ng sangkatauhan. Hindi ito kawalan, kundi isang natutulog na potensyal. May isang sandali na nagising ang mga sinaunang ninuno at lumabas sa ibabaw ng lupa. Sila ay dambuhalang nilalang, gaya ng ahas ng bahaghari, rainbow serpent, kangaroo, emu, at taong butiki, lizard man. Sa kanilang paggising, nagsimula ang tinatawag na panahon ng pangarap, the dreaming. Sinimulan nila ang kanilang dakilang paglalakbay sa lupang wala pang porma at ang mismong paggalaw nila ang lumikha sa mundo. Sa lugar na dinadaanan nila, biglang lumitaw ang mga ilog at bangin. Sa pinagpapahingahan nila, tumindig ang mga bundok at burol. At sa kanilang pinaglabanan, nabuo ang mga lawa. Hindi nila nilikha ang mundo batay sa isang planadong disenyo, hindi tulad ng paniniwala sa mga relihiyong monoteismo. Sa halip, ang mundo ay produkto lamang ng kanilang buhay, ng kanilang paglalakbay, pag-awit, pagsasayaw, at pakikipaglaban. Literal na kinanta at sinayaw nila ang realidad. Ang mga landas na tinahak nila ay tinawag na mga landas ng pangarap o mga linyang awit, songlines. Hanggang ngayon, sagrado pa rin ito sa mga aborihinal at nag-uugnay sa iba't ibang tribo at teritoryo sa iisang malaking espiritual na ugnayan. Bukod pa sa paglikha ng tanawin, nilikha ng mga ninuno ang lahat ng may buhay, mga halaman, hayop at sa huli ang mga tao. Itinatag din nila ang lahat ng batas na dapat sundin ng mundo, mga pamantayan sa lipunan, mga ritual, patakaran sa pag-aasawa, at maging ang mga bawal o tabu. Tinuruan din nila ang mga tao kung paano mangaso, maghanap ng pagkain, gumawa ng mga kagamitan, at magsagawa ng mga seremonya. Nang matapos ang kanilang paglalakbay sa mundo, hindi namatay ang mga ninuno at hindi rin sila umakyat sa langit. Sa halip, bumalik sila sa ilalim ng lupa at nagbago bilang mga bato, puno, o anyong tubig upang maging bahagi ng mismong tanawin na kanilang nilikha. Ngunit ang kanilang espiritual na enerhiya ay nananatili sa mga sagradong lugar na ito. Sa pamamagitan ng mga ritual, awit at sayaw, maaari pa ring maabot ng mga tao ang kapangyarihan ng dreaming time hanggang ngayon upang mapanatili ang kaayusan sa mundo at masiguro ang kasaganaan ng lupa. Kaya para sa mga Aborigine ng Australia, ang paglikha ay hindi isang pangyayaring natapos na sa nakaraan, kundi ito ay isang tuloy-tuloy na proseso kung saan nakikilahok ang bawat tao sa pamamagitan ng pagsunod sa mga banal na tagubilin ng dakilang mga ninuno. Ang huli nating paglalakbay ay magdadala sa atin sa gitnang Amerika, sa sibilisasyon ng mga Maya. Ang kanilang mito ng paglikha ay nakasaad sa banal na aklat na Popol Vuh. Sa simula, ang tanging naroon lamang ay kawalang galaw, katahimikan at kadiliman. Dalawang kalawakan lamang ang umiiral, ang walang hanggang langit at ang payapang dagat. Sa tubig na nababalutan ng berdeng at asul na balahibo,
nananahan ang mga Diyos na manlilikha, sina Tepeu at Gukumats, na kilala rin bilang ang ahas na may balahibo. Sila ang mga unang ninuno, mga tagapaglikha na matagal nang umiiral. Isang araw, nagpulong sila sa kadiliman at nagsimulang mag-usap. Nagkasundo sila na kailangang punan ang orihinal na kawalan. Nais nilang lumikha ng mundo at kasunod nito, mga nilalang na sasamba at aalala sa kanilang mga pangalan. Ang kanilang kapangyarihan sa paglikha ay nasa salita, tulad din sa Biblia. Hindi nila kailangang gumawa ng anumang bagay sa pisikal, sapat ng mag-isip at magsalita. Ito ang kapangyarihan ng dalisay na intensyon. Kaya, nagsimula na ang mga Diyos sa paglikha. Nag-utos sila, lupa, at agad namang umangat mula sa tubig ang matigas na lupa. Agad ding tumubo rito ang matataas na bundok at malalawak na libis. Pagkatapos, pinaghiwalay nila ang mga tubig at nilikha ang mga ilog at lawa. Sa isang salita pa nila, nagsulputan ang mga puno at lumago ang mga kagubatan. Nilikha ang mundo, napakaganda, ngunit walang laman at tahimik. Dahil dito, nagpasya ang mga Diyos na tirhaan ito. Una, nilikha nila ang mga hayop at ibon at binigyan sila ng tirahan sa mga kagubatan at bangin. Ngunit, nang hilingin ng mga Diyos sa kanilang mga nilikha na magsalita at sumamba sa kanila, ang tanging kaya lang nila ay humuni, umungol o sumigaw. Hindi nila kayang banggitin ang pangalan ng kanilang mga lumikha. Ito ang kanilang unang pagkabigo. Uy, dahil sa pagkadismaya, sinabi nila sa mga hayop, ang inyong kapalaran ay maging pagkain ng iba, at nagpasya silang gumawa ng panibagong pagtatangka upang lumikha ng tamang nilalang. Mahalagang tandaan, ang paglikha ayon sa mga Maya ay hindi isang perpektong proseso. Bagkus, ito ay sunod-sunod na pagsubok at pagkakamali, isang paghahanap ng ideal na anyo. Kaya naman, naglakbay tayo sa oras at kalawakan at tiningnan ang 7 magkakaibang pananaw sa pagsisimula ng mundo. Napakakulay ng iba't ibang paniniwala. Nakita natin kung paano nabuo ang mundo mula sa salita ng Diyos, sa kosmikong panaginip ni Vishnu, at sa luha ng kagalakan ng Diyos na taga-Ehipto na si Atum. Nalaman natin na ang ating mundo, ayon sa mga Viking, ay nilikha mula sa laman ng isang higanteng pinatay. Nasaksihan natin kung paano naging larangan ng labanan ng kabutihan at kasamaan ang Zoroastrianismo mula pa sa unang sandali. Sumisid tayo sa walang hanggang dreaming time ng mga Australian Aborigine, kung saan ang mundo ay hinabi para maging realidad. At sa wakas, nasaksihan din natin ang mga divine trial and error ng mga tagapaglikha ng Maya. Ano ang pinakamahalagang aral na maaari nating makuha dito? Marahil ito, sa likod ng lahat ng kwentong ito, gaano man sila kaganda o kaimahinasyon, ay nakatayo ang iisa at parehong malalim na pangangailangan ng tao. Ang hanapin ang kahulugan, maunawaan ang ating lugar sa universo, at makakonekta sa isang bagay na mas dakila pa kaysa sa ating sarili. Ang mga mito na ito ay hindi tungkol sa physics ng Big Bang, kundi tungkol sa metapisika ng kaluluwa ng tao. Salamat sa inyo sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nag-enjoy kayo sa paglalakbay na ito sa kaibuturan ng imahinasyon ng tao, siguraduhing i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang mga pagtuklas. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Alin sa 7 bersyon ng paglikha ng mundo ang pinaka nagpahanga sa inyo? O baka naman may alam pa kayong ibang kwento na kasing interesante? Mag-comment sa ibaba. Pag-usapan natin yan.